Since nag-start ang monitoring ng Ligtas Christmas 2024 noong December 21, meron na po kaming naitala na 4 na kaso ng fireworks-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Mga biktima ng paputok bago ang pagpapalit ng taon, mabilis na tumataas base sa tala ng Department of Health. 9 na taong gulang na bata kasama sa mga biktima na dinala sa East Avenue Medical Center. Ang mga nahuli naman natin ay nagbibenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal through the different social media platforms. Wala ako ngayong numbers ng mga nahuli natin, but based on the reports na nakita ko, I just assume only last Monday dito sa Anti-Cyber Crime Group. So marami-rami na rin yung mga nahuli. 115 social media pages na iligal na nagbebenta ng paputok, burado na. Halaga ng mga nahuling unregistered firecrackers, umabot na sa 76,000 pesos ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ngayon po ay bagamat hindi pa natin masyadong inaasahan yung pagdagsa, pero bukas po, base na rin po ito sa datos natin yung nakarang taon na December 27, bumabalik na rin po ulit sa pagdagsa yung ating mga kababayan. Philippine Coast Guard pinaghahandaan na muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan simula bukas. Ngayon sir, ang sitwasyon sa Andaya Highway, flowing naman po ang traffic. Maliban lang sa pagsikip dito sa bandang Kabutagan, Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Kasi one lane lang po dyan sa barangay area na yan. Ilang kalsada papasok sa Bicol Region na nanatiling one lane. Daan sa Libmanan, Camarines Sur, nagkaroon ng bitak. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IDP. Vice President Sara Duterte muling tiniyak na nakahandang harapin ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kasama si Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom na imbestigahang mabuti. Kaugnay ito ng alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa kanya at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatanggap umano ng salapi mula sa isang hinihinalang drug lord sa pamamagitan ng kanilang joint bank accounts. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang dumidinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo ala niya akong atubang. Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing
his documents karon sa IBP. Nakahanda na rin anya ang kanyang legal team sa mga reklamo. Binatikos naman ito ng mga Kabayan Bloc lawmakers at tinawag na political theater. Dagdag pa ng mga ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Sa January 13, 2025 naman, nakatakda ang balik sesyon ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang problema si Congressman Robert A. Barbers kung magiging abogado ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment complaints ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi nito na karapatan naman ng pangalawang Pangulo na mamili ng mga tagapagtanggol. Nilinaw din ito na sa ngayon ay wala pa rin namang pinag-uusapan na impeachment sa Kamara. Lubos pa rin sinusuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 2025 General Appropriations Bill upang matiyak na ito ay umaayon sa konstitusyon. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maingat na pinag-aaralan ng iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais din anya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Lumalaganap na rin ang bentahan ng paputok maging sa online platform. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Officer in Charge, Police Brigadier General Bernard Yang, mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya ang pagbibenta ng paputok online. Subalit, marami pa rin ang lumalabag. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Legal o illegal, bawal po talaga. Bawal ang pagbebenta ng paputok, illegal man o legal, online. Ito ang binigyang diin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Officer in Charge, Police Brigadier General Bernard Yang, kaugnay ng dumadaming bentahan ng mga paputok online. Ayon kay Yang, bagamat wala pa silang eksaktong datos, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga ito. Yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Wala ako ngayong numbers ng mga nahuli natin, but based on the reports na nakita ko, I just assume only last Monday dito sa Anti-Cybercrime Group. So marami-rami na rin yung mga nahuli. Binanggit din sa naging panayam ang mga nauuso ngayon na do-it-yourself o tutorial sa paggawa ng illegal na paputok, lalo na ang boga. Well, titingnan po natin kung merong violation, no? Itong mga nagpapakita dito ng mga tutorials, no? Online. Pagka mayroon tayo nakitang violation, we will request for the takedown. Medyo nga lang ay konting katagalan pero na-action na naman nila. Ayon sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula November 20 hanggang December 25, umabot na sa 76,400 ang nakumpiskang iligal na paputok online. Ilan sa mga nakumpiska ay 300 pirasong 5-star, 1,734 piraso na plapla at 2,500 na pop-up at marami pang iba. Pagdating naman sa mga nagbebenta nito sa online platform gaya ng Facebook, X, websites maging sa Spotify, 200 na sa mga ito ang na-monitor na. 115 ang kasalukuyang burado na at nasa 93 pa ang nananatiling aktibo at patuloy na iniimbestigahan ng ahensya. Kaugnay nito, nagbigay ng paalala si Police Brigadier General Yang sa publiko na maging matalino sa mga isinasagawang transaction online, lalo na sa pagbili ng mga kagamitan. Well, siguro maging mapanuri tayo, no? Kung sa ating mga kababayan, yung mga bibili, unang-una, tingnan natin, legit ba yung ating bibilhan? Nakakasiguro ba tayo na yung ating bibili ay makakarating sa atin? Yung transaction ba natin, baka maloko tayo baka nagbayad lang tayo, hindi naman makarating sa atin.
Kami ay patuloy na magtatrabaho para maramdaman at makita ng aming mga kababayan na talagang nandito ang Anti-Cybercrime Group para tumulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nabiktima through different online transactions. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 69 na ang mga biktima ng paputok na naitala ng Department of Health sa pagbabantay ngayong holiday season. Pinakabatang biktima na isinugod sa East Avenue Medical Center ay isang 9 taong gulang na bata na namumulot ng paputok. Ito ang balita ni JP Nunez. Since nag-start ang monitoring ng Ligtas Christmas 2024 noong December 21, meron na po kaming naitala na 4 na kaso ng fireworks-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Hindi pa man nagdiriwang ng pagpapalit ng taon kung kailan inaasahang magkakaroon ng mga firecracker-related injuries, 4 na individual na agad ang dinala sa East Avenue Medical Center. Lahat ng kaso ay pawang nangyari kahapon, December 25. Ang unang pasyente ay isang 23 years old na babae mula sa Quezon City. Ang pangalawa naman ay ang pinakabata na 9 years old na lalaki mula rin sa Quezon City. Doon sa 9-year-old, namumulot siya ng mga paputok yung hindi nasindihan. Unfortunately, sumabog yung isang paputok doon kaya nagtamo siya ng injury sa kanyang kamay. Pero hindi naman ito yung malalang injury na kailangan putulin, nagkasugat siya, so ginamot yung sugat, nilinis, tapos napauwi naman yung pasyente. Ang pangatlong pasyente naman ay isang 13 anyos na lalaki mula sa Quezon City na nagkaroon ng flash burn. Habang ang ika-4 na pasyente naman ay isa ring 13 anyos na lalaki mula sa Caloocan City na biktima ng boga, nasunog ang kanyang kaliwang mata. Doon sa 4 na kaso na yun, nag-sustain sila ng mga minor injuries. Wala naman sa kanila ang kailangan ma-admit. So mga napauwi naman silang lahat. Samantala, batay sa report ng Department of Health o DOH, meron ng 69 na mga biktima ng mga paputok mula sa 62 mga sentinel sites na minomonitor ng ahensya mula December 22 hanggang ngayong araw, December 26. Mayorya sa mga kaso ay nasa 19 years old pababa, 58 mula sa 69 cases, habang ang 11 naman ay 20 years old pataas. 65 ang mga lalaki at 4 ang mga babae. Paalala ng Department of Health sa publiko, huwag nang gumamit ng paputok upang maiwasan ang pagkaputol ng daliri at pagtatamo ng mga sugat o sunog sa katawan. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng Philippine Coast Guard ang muling pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya simula bukas. Nagpaalala naman ang PCG sa mga pasahero sa mga ipinagbabawal na dalhin sa biyahe at pinag-iingat sila sa mga mapagsamantalang individual kasunod ng pagkakahuli ng 2 fixer sa Batangas Port. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ngayon po ay bagamat hindi pa natin masyadong inaasahan yung pagdagsa, pero bukas po, base na rin po ito sa datos natin yung nakarang taon na December 27, bumabalik na rin po ulit sa pagdagsa yung ating mga kababayan. Humupa na kahapon at ngayong araw ang dagsa ng mga pasaherong umuuwi sa mga probinsya na dumadaan sa mga pantalan. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, bukas, inaasahan nilang muling magsisimula ang ikalawang bugso ng mga pasahero na uuwi para naman sa selebrasyon sa pagpapalit ng taon. To take advantage dahil na Friday bukas, so they will take advantage of the weekend na makasama na yung kanilang pamilya. Kung kaya patuloy po ang ating mga tauhan, katuwang lokal na pamahalaan at mga concerned agencies sa ating mga pantalan. Sa monitoring ng PCG, bahagyang dumami ang passenger traffic na kanilang naitala sa mga pantalan bago ang holiday kumpara sa nakalipas na taon sa kaparehas na petsa. December 27 naman ng nakaraang taon, umabot sa halos 233,000 na pasahero ang kanilang naitala.
Posibleng umabot din sa ganitong bilang ang mga pasahero bukas, kaya ang kanilang mga tauhan nakahanda na sa muling pagdagsa ng mga pasahero. Kung ano man ang dami ng pasahero na dadating, bukas o sa mga susunod na araw ay nananatiling handa yung ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang iba pang mga ahensya na nagtulong-tulong upang ma-ensure yung safe and smooth na travel ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay halos nasa 3,000 tauhan ng PCG ang nakakalat sa iba't ibang pantalan sa bansa. Tiniyak din nila na dumadaan sa masusing inspeksyon ang mga barkong naglalayag upang maiwasan ang overloading at masigurong maayos ang navigational equipment ng mga barko para makaiwas sa aberya sa karagatan. Bukod naman sa mga nai-stranded na pasahero sa mga pantalan dahil sa mabagal na ikot ng mga barko dahil sa dami ng mga pasahero. Isa sa na-encounter na problema sa pantalan ay ang mga nananamantala sa mga pasahero gaya ng mga nahuling pictures sa Batangas. Ito nga yung ating binabantayan, hindi na ito mangyari pa sa ating mga kababayan para mas magiging smooth ang daloy ng ating mga pasahero at walang mag-iingitan na magiging dulot naman na mag-encourage ng iba pang pagsamantalang mga individual. Nananawagan din ng PCG sa iba pang mga biktima na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at kung may ganito pang nananamantala, maaaring i-report ito sa help desk sa mga pantalan. Paalala ng PCG sa ating mga kababayan kung maaari, huwag nang magdala ng maraming bagahe, mag-advance booking sa barko, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng matutulis na bagay, mga puputok na walang permit at magbaon ng mahabang pasensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Inanunsyo ni President-elect Donald Trump ang pagpili kay Kevin Marino Cabrera bilang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Panama. Ito ay kasunod ng kanyang mga pahayag na dapat kunin ng Amerika ang kontrol sa Panama Canal na ayon sa kanya ay nang aabuso ng mga barkong dumadaan dito. Pinuri ni Trump si Cabrera at sinabing magiging mahusay itong kinatawan ng US sa Panama. Patuloy din nagpahayag si Trump ng mga ideya para sa pagpapalawak ng teritoryo ng Amerika, kabilang ang pagsakop sa Canada at Greenland. Walang linaw kung seryoso si Trump sa kanyang mga pahayag na ito, ngunit tila bahagi ito ng kanyang mas malaking estratehiya sa kalakalan. If the principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of giving are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America in full, quickly, and without question. I'm not going to stand for it. Pinasalamatan ni King Charles III ang mga health workers sa kanyang taunang holiday message. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at ang pagsuporta sa isa't isa sa harap ng mga pagsubok. Ito ang balita ni Early Briones. I offer special heartfelt thanks to the selfless doctors and nurses who this year have supported me and other members of my family through the uncertainties and anxieties of illness, and have helped provide the strength, care, and comfort we have needed. Taus-pusong pasasalamat sa mga health worker ang laman ng taunang mensahe ni King Charles III ngayong holiday season. Partikular na ipinaabot ng hari ang kanyang pagkilala ng utang na loob sa mga nurse at doktor na nagbigay ng lakas at pag-aalaga sa kanya sa panahon ng kanyang pakikipaglaban sa cancer. I am deeply grateful too to all those who have offered us their own kind words of sympathy and encouragement.
Pinuri rin ni King Charles ang mga hakbang ng komunidad upang magtulungan at makibahagi sa pagresolba ng mga gulo sa Middle East, Central Europe, Africa at iba pang lugar. Ayon sa kanya, ang pagkakaiba-iba sa lahi at relihiyon ay isang simbolo ng lakas at hindi kahinaan. All of us go through some form of suffering at some stage in our life, be it mental or physical. The degree to which we help one another and draw support from each other, be we people of faith or of none, is a measure of our civilization as nations. Sa kabila ng patuloy na pagkagamot, inihayag ni King Charles ang kanyang mga plano na pagbisita at paglalakbay sa susunod na taon. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtipon ang mga tao sa Aceh, Indonesia upang magdasal at gunitain ang mga biktima ng Indian Ocean Tsunami. Marami ang nakidalamhati habang naglalagay ng mga bulaklak sa mga mass grave sa Ulay Laa, kung saan nakahimlay ang 14,000 hindi nakilalang biktima. Patuloy ang pagluluksa ng mga survivor na bumalik sa libingan sa banda Aceh upang alalahanin ang mga mahal sa buhay na nawala. Mas pinatibay at pinalakas ang mga infrastruktura sa Aceh at nag-install ng early warning systems sa mga baybaying dagat upang maprotektahan ang mga residente mula sa mga susunod na tsunami. Sumiklab ang matinding gulo sa Mozambique matapos kumpirmahin ng korte ang pagkapanalo ni Daniel Chapo sa halalan. Nagprotesta ang mga taga-suporta ng oposisyon na nauwi sa karahasan, looting at pagsunog ng mga gusali sa Maputo. Mahigit 1,500 preso ang nakatakas habang nagpapatuloy ang protesta. Mahigit 30 ang nasawi sa bakbakan sa kulungan. Sinunog at winasak ang mga opisina ng gobyerno, negosyo at iba pang pasilidad sa gitna ng protesta. Mahigit 21 tao ang naiulat na nasawi sa mga insidente ng karahasan mula noong Lunes. Patuloy na nananawagan si Venancio Mondlane sa kanyang mga taga-suporta na labanan ang resulta ng halalan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Tuloy-tuloy ang trabaho ng ilang mga empleyado ng gobyerno sa kabila ng kaliwat na selebrasyon dala ng holiday season. Ang ibang mga empleyado naman balik trabaho na rin ngayong araw. Samantala, may mensahe naman si Vice President Sara Duterte para sa mga frontliners na nagtatrabaho ngayong holiday season. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Dagsaan po ngayon yung mga tao, so expected na mas prone na mangyari yung mga krimen. So para maiwasan yun, nandito kami sa labas, pinapriority namin yung iba kumpara sa aming pamilya na mabantayan sila. May pasok, holiday man o hindi. Yan ang tungkulin ng mga public servant, lalo na at ganitong panahon na sagana ang mga selebrasyon sa paligid. Katulad ni Police Corporal Steven Gonzales na nakaistasyon sa Project 6 Police Station 15 sa Quezon City. Aniya, kailangan ang police visibility, lalo na at laganap din ang krimen sa mga ganitong panahon. Ganito rin ang katungkulan ng mga nagtatrabaho sa Bureau of Fire Protection o BFP. Si Senior Superintendent Richard Arbutante, mas pinili na unahin muna ang tawag ng tungkulin kaysa umuwi sa kanila sa Mindanao. Nandito ako dahil sa mga remaining pa na trabaho at saka the same time may tasking din kami. Aniya, sa kabila ng trabaho ay may oras pa rin naman sila para sa pamilya pagdating ng Sabado at Linggo. Samantala, balik trabaho na ang ilang manggagawa pagkatapos ng holiday. Ayon kay Giselle na isang service provider at isang single mom, sinamantala na niya na magtrabaho agad para makaipon. Ako as a single mom ng dalawa, ngayon pangalawa na kasi buntis ako. Wala na rin yung tatay nito. Ayun, syempre, mas priority ko yung magtrabaho para mabigyan ko, para maibigay ko yung needs ng mga anak ko.
Ang security guard naman na si Noel, mapa-holiday o hindi, ay naka-duty sa Quezon Memorial Circle. Monitoring lang sa mga park-goer, yung mga namamasyal. Ayan yan, sa mga peace and order, yun lang. Kaya kailangan talaga pumasok. Aniya, importante rin ang trabaho nila bilang security guard sa park dahil prioridad niya ang kaligtasan ng mga namamasyal rito. Sinasamantala na rin ng ilang mga vendor ang pagkakataon na marami pa rin nagbabanding na pamilya upang mas makarami ng benta. Si Mang Wally, 10 taon nang nagtitinda ng mga laruan. Isang araw pagkatapos ang mismong holiday, balik trabaho na agad siya sa pagtitinda para makabawi dahil hindi nakapagtinda kahapon. Nagbabaka sakali po kami kumita kasi kahapon po umulan. Wala pong namasyal. Kaya ngayon baka gumanda-ganda yung araw, kumita. Aniya, dito talaga siya pumupwesto sa Quezon Memorial Circle dahil maraming naglalarong mga bata. Sana po dumami yung tao, sana gumanda yung panahon para maraming mamasyal. Kasi po yung mga bata nasasayahan, bumibili yung mga bata, mga magulang. Samantala, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mga public at civil servant na nagtrabaho kahapon, December 25. Binigyan din ng Vice Presidente ang dedikasyon ng mga ito para sa bayan na sa kabila ng mga selebrasyon ay gumagana pa rin ng kani-kaniyang mga tungkulin. Aniya, ang sipag, sigasig at galing ng mga ito ay patunay lamang ng kanilang pagmamahal sa bayan. Nakasaad din sa pahayag ni VP Sara na sana'y patuloy na maging tanglaw ng pag-asa ang government frontliners at maging simbolo ng pagsisikap, pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan para sa bawat Pilipino. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumangga sa concrete barrier ang isang kotse sa Bacoor, Cavite. Agad namang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang pamilyang sakay nito. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nadatnan pa ng UNTV News and Rescue ang ina at ang batang biktima na nasa loob ng kotse matapos sumalpok ang sinasakyan nito sa concrete barrier alas 11 pasado ng gabi noong December 24. Nangyari ang aksidente sa kahabaan ng Barangay Habay, Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Lula ng sasakyan ang isang pamilya na nanggaling sa kanilang kamag-anak sa Las Piñas at pauwi na sana sa kanilang bahay sa Malate, Manila. Kinilala ang driver na si Sandolph Justin Ungsod, 40 anyos, na nagtamo ng gasgas sa kaliwang siko at ang anak nitong lalaki na si Zion Ungsod, 5 taong gulang na nagkaroon ng gasgas sa kanang pisngi na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Ayon sa driver, siya ay nakaidlip habang nagmamaneho dahilan upang sumalpok sa concrete barrier ng kalsada. Matapos lapatan ng paunang lunas ang batang biktima, dinala ito sa City of Imus Doctors Hospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Nakatagilid at wasak na SUV naman ang nadaanan ng UNTV News and Rescue sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Barangay San Agustin 2, Dasmariñas, Cavite mag-aalas 2 ng madaling araw kahapon, December 25. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ang driver nito na agad namang nirespondihan ng grupo. Kaya mo tumayo, ya? Hindi ko alam. Hindi mo kaya tumayo. Kinilala ang biktima na si Jade Piano, 47 anyos, nakatira sa Fairway View, Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Galing si Jade sa kanyang kapatid at pauwi na sa kanilang bahay nang mangyari ang aksidente. Ayon sa biktima, nawalan siya ng kontrol habang nagmamaneho at bigla na lamang sumalpok ang sasakyan nito sa concrete barrier. Kwento ng nakasaksi, di naagapan ng biktima ang dilaw na concrete barrier kaya't nabangga ito. Paano mo nakita yung nangyayari? Pag ako, may dala-dala ako yung dadaretso ba? Kung baka hindi niya napan yung kulay dilaw po. Tapos po pagbangga, umangat po yung SUV. Lakas po ng pagpak eh. Nagtamo ang biktima ng gasgas sa kanang bahagi ng tuhod at binti, kaliwang bahagi ng braso at pananakit ng kaliwang balikat. Matapos mabigyan ng first aid, dinala na ang pasyente sa De La Salle University Hospital. Sa rescue po ito, nandiyan ka pa rin?
Nakatanggap naman ng tawag mula sa isang concerned citizen ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa aksidente ng isang motorcycle at isang taxi. Agad itong nirespondihan ng grupo sa Commonwealth Avenue sa Manggahan MRT Station 7, Quezon City, alas 8 ng gabi noong December 24. Ikaw, wala ka sugat? Tumilapon ba siya? Wala. Nagtamo ng sugat ang motorcycle rider sa kanang binti at sakit sa likod. Samantalang ang kanyang angkas naman ay nagkaroon ng galos sa kanang siko at pananakit ng likod. Ang mga pasyente ay kinilalang si Joel Basco, 49 anyos, at Justin Basco, 14 anyos mula sa Pililla, Rizal. Nakita po namin ang pasyente po, yung motorcycle na rider po ay nakakatayo naman po, pero mayroon po siyang galos at meron po siyang sugat sa kanang bahagi ng binti po niya. Nilapatan po namin ng paunang lunas po. Nilagyan po namin ng bandage yung mga sugat po nila. Inassess din po namin yung kanilang kabuuan kung mayroon pa pong ibang sugat o nasaktan. Dahil tumanggi nang magpadala sa ospital ang mga pasyente, ay inihatid na lang sila ng grupo sa Sector 5 Traffic Center ng Quezon City. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Pebrero ng susunod na taon, isasagawa ng Commission on Elections sa COMELEC ang pagsasanay ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEIs para sa May 2025 elections. Libo-libong mga pulis at sundalo rin ang sasanayin sa pagpapatakbo ng halalan bilang kahalili ng mga guro sakaling may mga umatras sa kanilang assignment o tumangging mag-duty sa araw na botohan. Ito ang balita ni Dante Amento. Makapag-print ng 73 million ballots hanggang more or less second week ng April na magsisimula nga ngayon darating na January 6. Sa January 6, 2025, magsisimula na ang pag-iimprinta ng nasa 73 million na mga opisyal na balota na gagamitin sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa February 2025 naman sasabak sa 2 linggong training ang mga guro na magsisilbi sa eleksyon bilang mga Board of Election Inspector o BEI. Nasa 1 milyon ang sasailalim sa pagsasanay kasama ang kanilang support staff. Para sa ating mga presinto, 300,000 muna na electoral board members lahat-lahat yung ating ite-train pagdating nitong Pebrero at the same time sa ating ang kabuuan ng lahat na yan kulang-kulang 1 milyon kasama ang DESO yung mga principal ng bawat paaralan, kasama na rin ang mga support staff sa bawat presinto at support staff ng mga DESO natin. Dito tuturuan ang mga guro sa buong proseso ng paggamit ng bagong automated counting machines o ACMs, pati na sa paraan ng paghawak ng mga balota. Mahigit 440,000 na mga training ballots ang gagamitin ng mga ito na sinimulan ng iimprinta kanina ng National Printing Office o NPO. Samantala, kabilang naman sa plano ng COMELEC na isama sa pagsasanay ang hanggang 35,000 na mga pulis at sundalo para maging substitute na Board of Election Inspectors o Electoral Boards. Ito ay bahagi ng contingency plan sakaling may mga guro na umatras sa pagsisilbi sa eleksyon. Tatanggap din ang mga ito ng allowance mula sa COMELEC. Para lamang naman naka-standby tayo, ayaw ko muna i-pinpoint yung particular na lugar kung saan natin plano silang i-deploy o naka-standby basis sapagkat ayaw naman natin mag-create na senaryo. Baka akala ng mga ibang kababayan natin, lalo na sa mga lugar na yan, ay magulo doon sa area nila. Hindi naman po ganun ang katotohanan. May mga insidente na umatras ang mga guro sa pagsisilbi sa halalan dahil sa takot matapos na makatanggap ng banta sa kanilang buhay. Noong 2022 elections, mga pulis ang nagsilbing BEI sa ilang barangay sa Cotabato City matapos umurong ang mga guro sa mismong araw ng eleksyon. Mayroon ding ayaw na magsilbi dahil may kamag-anak na kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling pahirap sa maraming motorista ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada papasok sa Bicol Region.
Sira pa rin kasi ang ilang kalsada, kabilang na ang patungong Camarines Norte at Camarines Sur. May mga nabitak na lupa din sa daan na nagpapaantala ngayon sa biyahe ng mga sasakyan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta na ang lagay ng traffic dyan? Marami bang nai-stranded sa kanilang biyahe? Yes, Victor, magandang gabi. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang nai-stranded ito sa mga kalsada dito sa probinsya ng Camarines Sur. Ngunit medyo masikip lamang ito na traffic dito, pero moving naman at dumadaloy ang traffic dito sa probinsya at papasok sa Camarines Sur. Victor, inaasahan pa rin ang bahagyang pagkaantala ng biyahe ng mga pasaherong papasok at lalabas sa Bicol Region. Ito ay dahil sa road repair na ginagawa. Ngayon sir, ang sitwasyon sa Andaya Highway, flowing naman po ang traffic, maliban lang sa pagsikip dito sa bandang Kabutagan, Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Kasi one lane lang po dyan sa barangay area na yan. Sa sitio Dagook, Barangay Tigbinan at sitio Kabungahan, Barangay Kabutagan sa Labo, Camarines Norte, one lane passable lamang. Sa Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines Norte ay one lane passable din. Habang sa Barangay Kuwakling, two lane passable. Ngunit pagdating sa Barangay Bulawan hanggang sa Barangay Kabutagan sa Lupi ay makararanas ulit ng one passable lane. Pati na rin sa Barangay Poblasyon, Iraya, sa bayan ng Ragay, one lane passable lang din dahil sa redrecking ng Ragay Bridge. Samantala, nagkabitak-bitak naman ang kalsada sa Maharlika Highway, Barangay Bicol, Libmanan, Camarines Sur matapos ang ilang araw na pag-ulan. Kaya naman pinag-iingat ang mga drivers na dumadaan dito. Mas pinalakas na pwersa naman ng Philippine National Police at ng Land Transportation Office ang idineploy sa lugar para mag-manage ng daloy ng trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga riding public. Binibigyan po natin ng assurance ang publiko na 24/7 ang presence ng PNP sa lugar ng Andaya Highway, particular dyan sa bayan ng Tagay, Lupi, Del Gallego hanggang Sipukot. At doon naman po sa Camarines Norte, yung sa Labo, Dait at Santa Elena. Diyan po nakalatag ang ating mga pulis para magbigay ng traffic management, traffic assistance. Lubos din ang paalala ng mga otoridad sa ibayong pag-iingat at dagdagan ng pasensya sa kalsada lalo't inaasahan ang volume ng mga biyahero na pauwi ng Maynila sa pagtatapos ng holiday season. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Ryan Salatandol, nag-uulat mula dyan sa Camarines Sur. Dumagsa na ngayon ang mga mamimili sa mga tindahan ng paputok sa Bukawe, Bulacan ilang araw bago magpalit ang taon. Sinabayan pa rin naman ito ng pagtaas ng presyo sa mga ibinebentang firecrackers at pyrotechnics. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isang oras na po kami yata rito may na naghihintay para makakuha ng kanya-kanyang paputok po. Oo sir, napakahirap. Lalo na po kung palapit na po yung bagong taon. 5 araw bago sumapit ang taong 2025, ramdam na ang pila ng mga mamimili sa mga tindahan ng paputok sa Bukawe, Bulacan. Ang masaklap nito, bukod sa dagsana ang mga tao sa mga tindahan, sinabayan pa ng pagtataas na rin ang presyo ng mga ibinebentang paputok sa Bukawe na may malaking epekto sa mga mamimili. Unang punta namin dito muna. Tinanong namin yung price dito, hanggang doon. Tapos pumunta pa kami doon sa kabila. 3,000 rounds na sawa. Dito, parang 4,500. 4,500. Doon, 5. Nasa 5,000. Nagmahal eh. Dati yung 10,000, marami na yun. Ngayon, kumukunti ng kumukunti eh. Kasi pamahal ng pamahal. Lucis, fountain, alis lahat eh. Mga aerial fireworks lang. Depensa naman ng ilang mga dealer. Nagkakaubusan na ng stock sa mga ibinebenta nilang firecrackers at pailaw, dahilan kaya ito'y binebenta ng mas mahal. Dagdag pa ang mahal na materyales at mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng paputok.
Meron po tayong 5 minutes na aerial. Ang presyo po is 38,000. 328 shots. Dati po ang bentahan lang po nun is nasa 28,000. Wala na pong supply ng mga ganong malalaking items. Ayon naman kay Lea Alapide, presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturer and Dealers Association Incorporated o PPMDAI, mas lalong tataas sa mga susunod na araw ang presyo ng mga paputok, maging ang mga aerial fireworks dahil pahirapan na rin ang stock sa mga local products ng firecrackers. Usually po kung nagkakaubusan na, stockers na po ang kumikita. Yung mga stockers po. Yung mga dealers na maraming inimba beforehand, so syempre they can dictate the price. So doon po nangyayari yung medyo mas mataas na ang presyo compared sa 3 weeks ago or 2 weeks ago. Tumaas po ang chemicals 4 weeks ago dahil po naubusan ng mga aluminum powder. Katwiran naman ng ilang mamimili. Naiintindihan naman nila ang mga dealer at handaan nila silang bumili kahit nagtaas ng presyo. Basta lang makatiyak sila na ligtas gamitin ang mga ibinebenta sa kanila. Hindi naman kami sigurado kung talagang lahat ng permit meron ba sila. Hindi natin sigurado rin kung baka mamaya hindi naman talaga authorized ng gobyerno yung binebenta nila. So more on dun kami sa safe. Yan din namin dahil syempre tumataas talaga ang materials, tumataas talaga yung mga gamit nila. So basically every year may inflation talaga pati sa paputok. Ilan naman sa mga paputok at pailaw na nagtaas ang presyo ay ang sawa na 1,000 rounds na dating 650 pesos, ngayon ay 900 pesos na. Ang kwitis na dating 7 pesos, ngayon ay 9 pesos na per peraso. Ang luces na 10 peraso, dating 40 pesos, ngayon ay 65 pesos na. Bukod pa ang fountain na nagtaas ng 10 hanggang 50 pesos depende sa size. Paalala naman ni Alapide, huwag bibili sa mga tindahan ng paputok na walang nakalagay na compliant permit mula sa accredited ng LGUs at PNP upang makaiwas sa anumang disgrasya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling mataas ang aktibidad ng Bulkang Canlaon sa Negros Island kaya hindi inaalis ang posibilidad na itaas pa ang alerto nito. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense Region 6 na sapat ang supply ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga evacuee sakaling itaas sa Alert Level 4 ang bulkan at dumami pa ang mga residenteng maaapektuhan. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Yung isa po, yung isang scenario na nakikita natin ay mag-escalate po tayo sa alert level 4 dahil sa pag-continuous ng volcanic activity natin, may mangyayaring mga bagong sisingawan, yung lava at magma, at pwede pong magiging explosive kung saan, ayun nga, magiging mas wider yung scope natin, mas maraming magiging Patuloy na nakapagtatala ng pagbuga ng abo at mga pagyanig sa paligid ng Mount Canlaon nitong mga nagdaang araw. Dahil sa tuloy-tuloy na aktibidad nito, binabantayan ng mga otoridad ang posibilidad na itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Kapag nangyari ito, inaasahang lalawak pa ang apektadong lugar at mas maraming residente ang kailangang ilikas. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, nasa 29,600 families ang maaapektuhan pa kung aakyat sa Alert Level 4 ang Bulkang Canlaon. Sa kasalukuyan, higit 4,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga nakatalagang evacuation center sa Negros Island. Nasa 2,000 pamilya naman ang piniling tumira muna sa kanilang mga kamag-anak habang hindi pa maayos ang sitwasyon dahil sa aktibidad ng bulkan. Pagtitiyak ng OCD6, meron silang sapat na resources sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga ililikas, gaya ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagtitiyak na may sapat na supply ng pagkain ang bawat evacuation center. Dagdag ng OCD6, nasa 75% ang buffer stock ng DSWD para masigurong hindi magkukulang ang pagkain at mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuee.
Nakapagsagawa na ng inspeksyon sa mga evacuation centers upang tiyakin ang kahandaan nito na tumanggap ng mas maraming evacuee. Marami po tayong supply ng tubig. In fact, sumusobra po yung supply ng tubig natin. This is safe drinking water po. At na-learn na po kasi tayo ng lesson. Nag-learn na po tayo ng lesson dun sa nangyari nung June 3 eruption na kinulang talaga ng tubig, especially in some parts of La Castellana. So this time, nakaprepare na po. Even before the December 9 eruption, kahit yung OCD po ay namigay na po ng mga water tanks dun sa mga affected areas. And at the same time, nag-establish po tayo ng mga panibagong water supply, mga alternative water supply na pwedeng punan ng supply ng ating mga kababayan. Nagkaroon na rin ng kasunduan kung saan ang mga hindi apektadong local government unit ay handang patuloyin ang mga evacuees mula sa mga apektadong lugar. Yung La Castellana ay nag-enter into a sisterhood agreement with Pontevedra and Himamaylan para mag-accept po ng ito yung mga LGUs na hindi affected pero handa silang mag-accept naman ng mga evacuees kung sakaling, from La Castellana, kung sakaling mag-escalate po yung pagputok ng bulkan. At the same time, patuloy po yung paghahanda natin, yung mga preposition goods po tayo, patuloy yung pag-replenish ng mga goods natin na dinidistribute. And may mga tulong din po at naka-in place din po tayong mga gamit, mga response teams na pwede nating i-deploy anytime. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, magkakaroon ng pagpupulong ang iba't ibang ahensya at local government units upang mag-usap-usap at makabuo ng permanent solution sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad na sa Enero na susunod na taon ang dagdag sahod sa mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao. Ito ay matapos aprubahan ng National Wages and Productivity Commission ang Wage Order NCR DW05 na magbibigay ng 500 pisong dagdag sahod sa mga kasambahay sa Metro Manila. Bunso nito, magiging 7,000 pesos na ang minimum wage ng mga ito sa NCR, habang dagdag na 1,000 piso naman na magiging aumento sa sahod ng mga nasa Region 10. Kaya naman naabot na ng 6,000 pesos ang minimum wage sa Northern Mindanao. Ipatutupad ang aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila sa darating na January 4, 2025. Habang nakaschedule naman ang effectivity ng wage hike sa Region 10 sa January 12, 2025. Samantala, magkakaroon din ng 23 pesos na wage hike para sa non-agriculture sector na mga manggagawa at 35 pesos na increase sa agri-sector ay kasama rin sa mga inaprubahan ng Regional Tripartite Wage Board. Sa oras na maipatupad ang magiging nasa 446 pesos hanggang 461 pesos na ang minimum wage rate sa mga manggagawa sa Northern Mindanao. Plano ng tanggalin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang brand labels sa imported rice. Ayon sa kalihim, matapos ang serye ng mga pagbisita sa merkado, tumibay ang kanyang paniniwala na mayroong ilang retailers at traders na sadyang nililito ang mga Pilipinong mamimili sa mga branded import rice upang bigyang katwiran ang mataas sa presyo ng bigas. Pinag-aaralan na rin ni Secretary Tiu ang pag-aalis ng premium at special labels sa imported rice. Gayunpaman, sinabi ng Agriculture Chief na ang locally produced rice ay hindi kasama sa plano upang protektahan ang mga Pilipinong magsasaka at mangangalakal. Binigyan din ito na ang pag-aangkat ng bigas ay hindi karapatan kung hindi isang pribilehiyo. Kaya kung hindi susunod ang traders sa mga regulasyon, babawasan nila ang permit para sa importasyon. Araw na lang ba magpapalit na ang taon natin? Araw na lang ba? Ngayon ay 26. Oo. Oo, less than a Bilis week. nga ng araw eh. Webes na.
Oo, less than a week. 2025 na tayo. Pero kasi kanina, di ba Victor, nakita natin, nakakagul. Actually, ako personally, nagulat ako kasi alam natin ang taas na ng mga bilihin, ang inflation rate talagang tumataas every year. Pero hindi pa rin mawala yung talagang gumagastos para sa mga paputok. Although we respect that tradition, pero ako lang personally kasi nanghihinayang ako dun sa ginagastos para sa mga paputok kasi feeling ko, ilan? 38,000 yung 5 minutes, yan ba yung sinasabi niya? Yung 5 minutes na paputok, parang umaabot 38,000, 5 minutes mo, mawawala na. Well, sa obserbasyon din naman natin tuwing nagpapalit na ng taon, pero sa mga ilang panahon na medyo nabawasan na rin eh. Oo, unti-unti kahit papano. No? Oo, yung mga nagpapaputok. Pero siguro sa akin din, yung 28,000 to 38,000, marami ka nang pwedeng magawa eh. Oo. Marami ka nang unang-una, pag gumamit ka ng paputok, may danger dyan eh. May danger. Pwede kang masaktan or kahit yung usok man lang na mayroong mga naapektuhan, no, lalo na yung mga may asthma, naapektuhan dun sa usok ng mga paputok. Yung ganung halaga siguro, marami ka nang pwedeng paglaanan. Magpakain ka na lang siguro doon sa Diba? mga wala. O di kaya, bumili ka na lang ng regalo, magregalo ka, damihan mo pa yung reregaluhan mo. Oo. Yung iba kasi parang sinasabi nila, meron daw, yung mga, di ba, may mga paniniwala kasi mga Pinoy, kailangan daw mag-ingay para mawala yung mga malas. Ganun ba yung paniniwala ng iba? Marami namang options, pwedeng turotot, di ba? O ako ginagawa ko kasi yung tumatalon pa rin ako hanggang ngayon, umaasang tumangkad. Alam mo yun? Tapos yung kaldero na naiingayan. Maraming paraan, di ba, na magawa pa rin yung tradisyon natin ng hindi gumagastos ng malaki. Pero yun nga, tulad sabi mo, Victor, no, sana kung hindi man maiwasan, doble ingat na lang din. Kasi alam mo yan, pag nagre-repaso tayo, di ba, may mga, unfortunately, may mga reports pa rin na nadedisgrasya during sa pagpapalit po ng taon. So mag-ingat na rin po sa ating Yung mga hospitals natin naghahanda na, pero sana wala nang dalhin sa ospital. Pero ano pa man, naghahanda sila kung ano mang mga insidente ang pwedeng dalhin sa kanila kaugnay nga nitong selebrasyon sa pagpapalit ng taon, Monica. Uy, abangan nila yung repaso, no, sa UNTV, sa ano po yan, December 31. Oo, 8 o'clock. Yes. Sige, narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat at shout out kina Maylene Morito, Jackie Tabornal at saka Jenna Mina. Gayon din kay Largo Cristina, Amy Ricardo at Yodoro Bakiling. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 4 at 8 na nagsasabi, "Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.